Si Maylin Chua ay ang perpektong anak. Bilang isang half-Chinese, lumaki siya sa mundo ng Feng Shui, mga ritual, at mahigpit na pagsunod sa kagustuhan ng kanyang angkong at ng kanyang amang si Mr. Chua. Sa labas, ang buhay niya ay parang isang magandang painting. Marangya, maayos, at kontrolado. Pero sa loob, si Maylin ay tila isang ibon sa gintong hawla. Ang bawat hakbang niya ay nakaplano na. Tatapos ng business management, mamamahala sa negosyo ng pamilya, at papakasalan si Marcos, ang anak ng kasosyo ng kanyang ama sa negosyo. Ito ang tradisyon. Ito ang face o danggal na kailangang protektahan. Nagbago ang lahat nang mag-enroll si Maylin sa isang art class, ang tanging luho na piniyagan siya ng kanyang ama. Doon niya nakilala si Alex. Si Alex ay isang graphic artist. Siya ay isang tomboy o trans man na may napakalakas na karisma pero napakababang loob. Hindi siya ang typical na lalaking ipapakilala ni Maylin sa kanyang pamilya. Maikli ang buhok ni Alex, laging naka-t-shirt at jeans, at may mga peklat sa kamay mula sa pagtatrabaho sa construction noong siya ay nag-aaral pa. Sa simula, pagkakaibigan lang ang namagitan. Pero sa bawat usapan nila tungkol sa pangarap, sa bawat pagpinta nila ng magkasama, nahulog ang loob ni Maylin. Kay Alex, naramdaman ni Maylin na hindi siya isang investment o tagapagmana. Siya ay si Maylin lang, isang babaeng may sariling boses. Naging mabilis ang pagyusbong ng kanilang pag-ibigan. Sa mga eskinita ng Binondo, sa mga maliliit na coffee shop sa labas ng syudad, doon nila binuho ang kanilang mundo. May, alam mong mahirap to. Sabi ni Alex isang gabi habang nakatingin sa langit. Hindi ako ang gusto ng pamilya mo para sa iyo. Hinawakan ni Maylin ang kamay ni Alex. Alex, sa buong buhay ko, sila ang nagdesisyon para sa akin. Na yun nang ako nakaramdam ng ganitong kaligayahan. Hindi kita bibitawan. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Isang gabi, nakita sila ng isang kamag-anak ni Maylin na magkahawak kamay sa isang mall. Hindi nagtagal, nakarating ito kay Mr. Chua. Pag-uwi ni Maylin, sinalubong siya ng isang malamig na katahimikan. Nakaupo ang kanyang angkong at ang kanyang ama sa gitna ng sala. Sa lamesa, nakalatag ang mga litrato nila ni Alex. Ano ito, Maylin? Sigaw ng kanyang ama. Isang tomboy? Ipinagpapalit mo ang danggal ng pamilya natin para sa taong yan? Nakakahiya. Ano na lang ang sasabihin ng mga kasosyo natin? Ano ang sasabihin ni Marcos? Pilit na ipinaliwanag ni Maylin ang nararamdaman niya, pero tila pader ang kanyang kausap. Binawian siya ng sasakyan, kinuha ang kanyang cellphone, at pinagbawalan siyang lumabas ng bahay hanggang sa araw ng kasal nila ni Marcos. Sa loob ng isang linggo, parang bilanggo si Maylin. Araw-araw siyang kinakausap ng kanyang ina. Pilit na pinapaalala ang utang na loob sa pamilya. Ngunit isang gabi, nakatanggap si Maylin ng sulat mula kay Alex na dumaan sa tulong ng isang kasambahay. May, hindi kita pipilitin kung mas pipiliin mo ang pamilya mo. Mahal kita. At dahil mahal kita, gusto kong maging masaya ka, kahit hindi sa piling ko. Pero kung handa kang lumaban, nandito naman ako sa dulo ng kalsada, maghihintay hanggang madaling araw. Doon napagtanto ni Maylin. Ang tunay na dangal ay hindi ang pagsunod sa tradisyong nakakasakal, kundi ang pananatiling totoo sa sariling puso. 2:00 ng madaling araw. Dahan-dahang lumabas si Maylin sa bintana ng kanyang silid. Bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng kanyang mga gamit sa pagpinta at ilang mahahalagang dokumento. Iniwan niya ang karangyaan ng kanilang mansyon. Pagdating sa dulo ng kalsada, nakita niya si Alex, nakasandal sa isang lumang motor, naghihintay. Nagyakap sila ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pangako at takot, pero higit sa lahat, pag-asa. Kinabukasan, hinarap ni Maylin ang kanyang ama sa opisina nito sa huling pagkakataon. Hindi para humingi ng pera, kundi para ibalik ang susi ng bahay
at ang singsing na galing kay Marcus. "Papa, mahal ko kayo," sabi ni Maylin nang may determinasyon sa mga mata. "Pero hindi niyo pag-aari ang buhay ko. Kung ang kondisyon ng pagiging anak ko ay ang pagpatay sa sarili kong kaligayahan, mas pipiliin kong magsimula sa wala kasama ang taong tunay na nagmamahal sa akin." Hindi naging madali ang buhay ni Maylin at Alex. Nagtrabaho si Maylin bilang isang freelance illustrator, habang si Alex naman ay kumuha ng mas maraming proyekto sa design. Tumira sila sa isang maliit na apartment na malayo sa maranyang buhay na kinagisna ni Maylin. Minsan, kapag kumakain sila ng simpleng hapunan, naalala ni Maylin ang mga handaan sa Binondo. Pero titingin siya kay Alex. Makikita ang ngiti nito at alam niyang nasa tamang lugar siya. Pagkalipas ng ilang taon, unti-unti ring lumambot ang puso ng kanyang ina na palihim na bumibisita sa kanila. Bagamat hindi pa rin siya ganap na tanggap ng kanyang ama, napatunayan ni Maylin na ang pag-ibig ay walang pinipiling kasarian o tradisyon. Ang pag-ibig ay tungkol sa tapang-tapang na piliin ang sarili at tapang na manindigan sa gitna ng unos. At sa bisig ni Alex, nahanap ni Maylin ang kanyang tunay na tahanan. Wakas.